had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga corrupt na politiko, yung mga corrupt na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga corrupt na DPWH officials, at yung mga corrupt din ng mga contractors. Lahat sila corrupt yan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila.